Sa isang mataong siyudad, may isang kilalang fast food chain na araw-araw ay dinarayo ng mga estudyante, empleyado at mga pamilyang naghahanap ng mabilis at murang pagkain. Isang umaga, habang abala ang lahat sa pagpasok at pagbili ng almusal, may isang matandang lalaki na pumasok ng marahan. Payak ang kanyang itsura, nakasuot ng kupas na polo at lumang pantalon. May kabigatan na sa kanyang mga hakbang at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit may kakaibang dignidad sa paraan ng kanyang pagtayo at paglalakad. Halos walang pumapansin sa kanya dahil sanay na ang karamihan na makakita ng matatandang tulad niya na mistulang ordinaryong tao lamang. Maayos siyang pumila tulad ng lahat, tahimik na nakatayo at may ngiti sa labi. Habang papalapit siya sa cashier, naramdaman ng mga tao sa likod na medyo mabagal ang kilos niya. Nang siya na ang susunod, marahang inilapit ng cashier ang ulo at tinanong kung ano ang kanyang order. Ngunit dahil mahina na ang pandinig ng matanda, hindi niya agad narinig ang tanong. Bahagya siyang natigilan at ngumiti, saka marahang nagtanong muli kung ano ang sinabi. Nakaramdam ng kaunting inis ang cashier, ngunit pinilit pa ring ulitin ang tanong. Sa oras na iyon, napansin ng manager ang sitwasyon. Isang batang lalaki na kilala sa pagiging istrikto at mainitin ang ulo. Nakita niyang bumagal ang pila dahil sa matanda at agad siyang lumapit. Malakas ang kanyang boses at sa tono pa lang ay bakas na ang pangungutya. Tinawag niya ang pansin ng matanda, sinasabing huwag mag-aksaya ng oras at kung hindi raw ito marunong umorder, ay mas mabuting lumabas na lang. Natahimik ang paligid at ang mga tao sa pila ay nagulat sa kanyang pagiging walang galang. Napatungo ang matanda at pilit na ipinapaliwanag na mahina na lamang ang kanyang pandinig at kailangan lang niya ng oras para marinig ng maayos. Ngunit hindi iyon naging sapat na dahilan para sa manager. Sa halip, lalo niya itong pinagsabihan ng malakas hanggang sa marinig ng halos lahat ng mga nasa paligid. Nahihiya ang matanda at ramdam ng ilan na tila lumiliit ang kanyang mundo sa harap ng mga mata ng marami. Sa kabila ng kahihiyan, nanatiling kalmado ang matanda. Hindi siya sumigaw pabalik, hindi siya nakipagtalo. Pinilit niyang manatiling magalang, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pait ng karanasang iyon. Ang ilan sa mga empleyado ay nagkatinginan. Naisa ng magsalita, ngunit pinili na lamang ang katahimikan dahil takot sila sa kanilang manager. Doon nagsimula ang hindi inaasahang yugto ng kanyang buhay. Isang simpleng pagkakamali na dala ng kanyang edad ang naging mitsa para siya ay hamakin. At sa sandaling iyon ay tila isang malaking pagbabago ang darating. Ang kanyang payak na layunin lamang ay makakain at muling damhin ang lugar na may kahulugan sa kanya. Ngunit ang hindi pagkakaintindihan na iyon ang magbubukas ng pinto sa isang mas malaking kaganapan na magpapayanig sa lahat ng naroroon. Sa simpleng pangyayaring iyon, nag-umpisa ang kwento ng isang matandang lalaki na sa unang tingin ay karaniwang customer lang. Ngunit ang kanyang katahimikan at dignidad ay may itinatagong bigat na hindi pa alam ng lahat. Ang mundo niya ay tila tahimik at ordinaryo, ngunit isang maliit na kislap ng pag-aalipusta ang magpapabago sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nagpatuloy ang tensyon sa loob ng fast food. Ang mga tao sa pila ay nagsimulang magbulungan. Ang iba'y halatang naiirita, hindi dahil sa matanda kundi dahil sa ugali ng manager. Ang matanda ay nanatiling tahimik, hindi gumaganti ng salita habang marahang nakayuko. Sa halip na lumapit para tumulong, ang mga crew ay nananatiling nakapako sa kanilang pwesto. Pilit na nagtatrabaho, ngunit bakas sa kanilang mga mukha
ang kaba at pagkadismaya. Ang manager naman ay patuloy na naglalakad palibot. Nakataas ang kilay at tila ipinagmamalaki pa ang kanyang ginagawa. Para bang nais niyang ipakita sa lahat na siya ang may kapangyarihan at walang makapipigil sa kanya. Habang nakaupo ang matanda sa isang sulok, tinanong niya muli ang cashier kung maaari na siyang umorder ng pagkain. Ngunit bago pa makapagsalita ang empleyado, muling sumabat ang manager. Mas lalo nitong nilakasan ang boses at sinabing wala raw oras para sa mga taong hindi marunong makisabay. Halos manghina ang matanda sa hiya, lalo na't halos lahat ng mga customers ay napapatingin na sa kanya. May ilan na tumango sa hindi pagsang-ayon, may ilan ding napailing at nagbulong na sobra na ang asal ng manager. Ngunit sa kabila nito, walang ni isa ang naglakas ng loob na sumabat, marahil dahil takot silang mapahiya o madamay. Ngunit may isang crew na hindi na nakatiis. Isa itong binatang bagong pasok lang sa trabaho. Halos 1 linggo pa lamang siya roon, kaya't alam niyang delikado kung manghihimasok siya. Ngunit hindi niya kinaya ang nakitang pang-aalipusta. Marahan niyang nilapitan ang manager at sinabing baka kailangan lamang bigyan ng kaunting oras ang matanda dahil halata namang hirap ito makarinig. Ang tinig ng batang crew ay magalang at mahina, tila nag-aalala na baka siya rin ay pagalitan. Ngunit imbes na makinig, lalo lamang uminit ang ulo ng manager. Sinabihan niya ang batang crew na huwag makialam at kung gusto nitong magtagal sa trabaho ay mas mabuting sumunod na lang. Tumigil ang binata, nakayuko at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit hindi maikakaila ang pagkadismaya sa kanyang muka. Ang matanda naman ay naramdaman ang maliit na pagtatanggol na yon. Bagamat mabilis na pinutol ng manager, may init ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Marahil ay iyon lamang ang kaunting lakas ng loob na kailangan niya para manatiling kalmado sa gitna ng lahat ng pangyayaring iyon. Ngunit ang sitwasyon ay hindi pa doon natatapos. Habang lalong lumalakas ang boses ng manager, dumadami rin ang mga customer na nagsisimula ng maglabas ng kanilang mga cellphone. Ang ilan ay tahimik na nagre-record ng video at ang iba namay nagpipicture. Hindi iyon napansin agad ng manager dahil masyado siyang abala sa paglalabas ng kanyang inis. Dumating pa sa puntong tinuro ng manager ang pintuan at sinabing mas mabuting lumabas na lang ang matanda kaysa istorbuhin ang daloy ng kanilang operasyon. Halos mapaluha ang ilang empleyado, ngunit wala silang magawa. Ang ilang estudyante sa pila ay nagkomento ng pabulong, sinasabing nakakahiya ang ipinapakita ng manager. May isang nanay na kasama ang kanyang anak ang nagsimulang tumingin ng masama sa manager, ngunit hindi na lamang nagsalita. Ang atmosfera sa loob ng fast food ay mabigat, at ang bawat segundo ay tila nagpapakita ng lalong paglala ng sitwasyon. Ang matanda ay naupo muli sa isang mesa. Tila nag-iisip kung aalis na lang ba siya upang matapos ang lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkatalo. Bagkus may nakatagong katatagan na tila naghihintay lamang ng tamang oras. Ang mga empleyado naman ay unti-unting nakaramdam ng hindi inaasahang tensyon. Ang ilan ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung hanggang saan pa ang kayang gawin ng kanilang manager. Samantala, sa isang sulok, patuloy ang batang crew sa pagtingin sa matanda. Bagamat hindi siya nagsasalita, ramdam ng matanda ang malasakit. At doon, tila nagsimula ang isang di nakikitang koneksyon. Sa gitna ng paghamak, lumitaw ang isang binatang handang magpakita ng kaunting katarungan kahit na may kapalit. Ngunit sa mata ng manager, isa lamang iyon sa kanyang mga tauhan na walang karapatang sumalungat. Sa pag-ikot ng oras, unti-unting lumalabas ang mas malaking larawan ng sitwasyon. Ang fast food branch na iyon,
na dating puno ng tawanan at ingay ng mga tao, ay naging katahimikan na puno ng bigat at kahihiyan. Ang mga kustomer ay nanatili sa kanilang mga mesa, nagmamasid, nag-aabang kung ano pa ang susunod na mangyayari. Ang manager, na walang pakialam sa paligid, ay patuloy na ipinapakita ang kanyang kayabangan. Hindi niya alam na bawat salita, bawat galaw ay nagiging saksi ang mga mata at lente ng mga cellphone. Ang maliit na hindi pagkakaintindihan sa umpisa ay naging isang malaking sigalot. Ang normal na mundo ng matanda ay biglang nagbago, pat siya ay nasa isang sitwasyon kung saan halos wala siyang laban. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may namumuo. Ang kanyang dignidad ay hindi basta-bastang kayang gibain ng salita ng isang taong puno ng yabang. At habang ang lahat ay nanonood, ang hindi inaasahan ay unti-unti nang ipinapanday ng mga pangyayaring iyon. Habang patuloy ang pagbubulunan ng mga tao sa loob ng fast food, lalo pang bumigat ang hangin ng tensyon. Ang matanda ay nanatili pa ring tahimik sa kanyang mesa, marahang humihinga at tila nagmumuni-muni kung paano haharapin ang kahihiyang dinaranas. Sa kabila ng kanyang katahimikan, bakas sa kanyang mga mata ang bigat ng loob, ngunit hindi iyon kahinaan kundi isang uri ng pagtitimpi. Samantala, ang manager ay patuloy pa ring palakad-lakad, ginagmamasdan ang lahat na para bang siya ang hari ng lugar. Halos wala siyang pakialam sa mga buluman ng mga customers at lalo niyang pinatindi ang kanyang boses sa pagsita sa mga tauhan. Ngunit sa isang sulok, naroon ang batang crew na naglakas ng loob kanina upang ipagtanggol ang matanda. Bagamat napagalitan siya, hindi nawala ang kanyang awa at respeto para sa matanda. Pinagmamasdan niya itong marahang kumukuha ng tubig mula sa baso at nagtatangkang bumalik sa counter para muling umorder. Nakaramdam siya ng kaba dahil alam niyang tiyak na muling babarahin ng manager ang matanda. At hindi nga siya nagkamali. Nang makita ng manager ang paglapit ng matanda, agad itong lumapit at muling pinagbuntunan ng galit. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas halata ang pangmamaliit. Sinabi niya sa harap ng lahat na kung hindi marunong umorder ng mabilis ang isang tao, mas mabuting wag na lang pumasok sa ganitong klase ng kainan. Idinagdag pa niyang may ibang tao na nagmamadali at hindi pwedeng mag-aksaya ng oras sa isang katulad niya. Natahimik ang buong lugar at ang ilang mga estudyante ay bahagyang napailing. Ang batang crew ay hindi mapakali, ngunit natakot siyang sumabat muli. Ngunit sa kabila ng lahat, biglang may isang bagay na nangyari. Ang isang ginang na customer na kanina pa nagmamasid ay hindi na rin nakapagtimpi. Mahinahon niyang sinabi na sobra na ang ginagawa ng manager at dapat niyang igalang ang matanda. Ngunit agad din siyang pinutol ng manager at sinabing wag siyang makialam. Ang ginang ay natahimik at muling napalitan ng katahimikan ang paligid. Sa puntong iyon, lalong naramdaman ng lahat na tila wala nang makapipigil sa asal ng manager. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Habang halos lahat ay nakikiramdam lamang, muling lumapit ang batang crew sa matanda at bumulong. Sinabi niya na huwag masyadong intindihin ang mga salita ng manager at siya na mismo ang kukuha ng order. Ang matanda ay tumingin sa kanya at marahang ngumiti. Hindi man ito malaking bagay, ngunit sapat na yon upang mabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Doon nagsimula ang unti-unting pagbuo ng tiwala sa pagitan ng dalawa. Ang ibang crew ay nagsimulang magpalitan ng tingin. Kitang-kita sa kanilang mga mukha na hindi na sila sang-ayon sa nangyayari. Ngunit malinaw rin ang takot dahil alam nilang ang manager ay may kapangyarihang magpatalsik sa kanila anumang oras. Kaya't nanatili silang tahimik, bagamat ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng hindi pagsang-ayon.
Ang sitwasyon ay tila naging isang larangan ng pagsubok, ng tiwala at katapangan. Samantala, ang mga customers ay lalong naiinis sa nakikita. Ang iba ay nagre-record pa rin ng video, at ang ilan ay nag-uusap ng pabulong kung paano nila ikukwento ang pangyayaring ito sa labas. Ang buong eksena ay nagiging mas malalim kaysa sa simpleng alitan lamang. Ang pangyayari ay nagbubukas ng tanong tungkol sa kung hanggang saan maaaring abusuhin ng isang taong may kapangyarihan ang isang taong mahina sa paningin ng iba. Sa gitna ng lahat ng ito, ang manager ay nagpatuloy sa kanyang pagmamalaki. Para sa kanya, isa lamang itong karaniwang araw at isa lamang customer na hindi marunong umorder. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat salita at bawat kilos niya ay nag-iiwan ng bakas hindi lamang sa matanda, kundi pati na rin sa kanyang mga tauhan. Ang batang crew na nakaramdam ng awa ay nagsimulang mag-isip kung totoo bang ito ang klase ng pinuno na nararapat sundin. Ang iba pang crew ay nakaramdam ng mabigat na pag-aalinlangan. At sa mga mata ng matanda, nakita niya ang unti-unting pagkilos ng mga tao sa paligid. Hindi man nila hayagang ipinagtanggol siya, ramdam niyang hindi lahat ay pabor sa nangyayari. Doon nagsimula ang maliit na binhi ng pagbabago. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay daan para makita ng lahat ang malaking kaibahan ng asal ng manager at ng dignidad ng isang taong marunong magtimpi. Sa simpleng pagtatanggol ng batang crew, nagsimula ang isang mas malalim na ugnayan. Ang matanda ay nakaramdam na hindi siya lubos na nag-iisa. Mayroong isang taong, kahit baguhan at takot, ay nagpakita ng tapang upang ipakita ang tama. Sa ilalim ng bigat ng pangmamaliit, nagsisimula ng mabuo ang pader ng tiwala at pagkakaunawaan. Ang eksena ay tila nagiging hudyat na may mga tao pa ring handang kumampi sa tama, kahit panangangahulugan iyon ng panganib para sa kanilang sarili. Habang humuhupa ang mga bulungan, nanatili ang katahimikan ng lahat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may apoy na unti-unting nagliliyab. Hindi ito apoy ng galit lamang kundi apoy ng pagkakaisa at pagkilala na may isang bagay na mas malaki ang nakataya kaysa sa kanilang iniisip. Ang matanda, ang batang crew at ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng maging saksi sa isang kwento na hindi basta-basta matatapos sa simpleng araw na iyon. Ang katahimikan sa loob ng fast food ay tila naging mas mabigat habang lumilipas ang mga minuto. Ang manager, bagamat patuloy pa rin sa kanyang kayabangan, ay hindi napansin na unti-unti nang dumadami ang mga mata at lente ng cellphone na nakatutok sa kanya. Ang bawat salita niyang puno ng pangmamaliit ay naitatala at ang bawat galaw niya ay nagiging ebidensya ng kanyang asal. Ngunit sa kanyang isip, siya pa rin ang tama at siya ang may kapangyarihan. Sa kanyang paningin, ang matanda ay walang halaga at ang mga empleyado ay nararapat lamang sumunod sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa panloob na bahagi ng mga empleyado, nagsisimula ng mabuo ang di maipaliwanag na takot hindi dahil sa manager, kundi dahil sa iniisip nilang epekto ng kanyang ginagawa. Alam nilang kung sakaling lumabas ang mga video sa labas, hindi lamang ang manager ang madadamay, kundi pati ang buong pangalan ng kumpanya, at doon nila unti-unting napagtanto kung ano talaga ang nakataya. Hindi na lamang ito usapin ng kahihiyan ng isang matanda, kundi ang reputasyon ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nila. Ang simpleng eksenang iyon ay maaari palang magbunsod ng mas malaking kahihinatnan. Ang batang crew na kanina patahimik na nakamasid ay nagsimulang makaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi niya kayang palampasin ang ganitong pangyayari, lalo na't nakikita niyang patuloy na pinapahiya ang matanda. Sa kanyang isip, nagsimula siyang magtanong, kung sa isang simpleng araw ay ganito na ang asal ng manager, paano pa kaya sa mga susunod na panahon? Hanggang saan pa ang kayang gawin ng isang taong walang respeto sa matatanda
at sa mga taong wala sa kanyang antas. Ang mga tanong na iyon ay nagbigay sa kanya ng higit na tapang. Ngunit kasabay din nito ang pangamba sa magiging kapalit ng anumang hakbang. Samantala, ang mga customers ay nagsimulang magpalitan ng bulungan. May ilan na nagkomento na hindi tama ang nakikita nila at ang iba naman ay nagsabing dapat ay iparaing ito sa mas mataas na opisina. Ang isang estudyanteng nagvivideo ay pabulong na nagsabi sa kanyang kasama na siguradong sisikat ang kuhang iyon sa social media. At kapag iyon ay naipost, maraming tao ang magagalit. Ang sitwasyon ay hindi na lamang nakakulong sa loob ng maliit na fast food. Unti-unti itong nagiging issue na maaaring lumabas sa mas malaking mundo. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik ang matanda. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipag-away. Ang kanyang dignidad ay nananatili, bagamat bakas sa kanyang mga mata ang sakit ng loob. Ngunit hindi iyon simpleng sakit na dala ng kahihiyan. Ito ay sakit na dala ng pagkakaunawa na ang lipunan ay madalas mabilis manghusga sa panlabas na anyo. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay ng mas matinding epekto kaysa sa anumang sagutan. Ang bawat customer ay nakaramdam ng pagkailang dahil sa kaibahan ng asal ng manager at ng matanda. Ang isa ay puno ng kayabangan at kawalan ng respeto at ang isa namay puno ng pagpipigil at dignidad. Ang mga empleyado ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung dapat pa ba silang manatiling tahimik. Ang batang crew ay nag-ipon ng lakas ng loob, muling lumapit sa matanda at nagbigay ng maliit na baso ng tubig. Doon muling ngumiti ang matanda at sa kanyang simpleng pasasalamat, naramdaman ng binata na tama ang kanyang ginagawa. Ngunit ang manager na nakakita sa kilos na iyon ay muling nagsalita at sinabing walang karapatan ang sinuman sa kanila na gawing espesyal ang isang taong hindi marunong makisabay sa daloy ng kanilang trabaho. Ang mga salita niyan iyon ay nagpatindi ng pagkadismaya ng lahat at doon tuluyang lumabas ang katotohanan na nakataya ang mas malaking bagay. Kung magpapatuloy pa ang ganitong klase ng pamumuno, hindi lamang isang tao ang madadamay kundi lahat ng nasa ilalim ng kumpanya. Ang kanilang pangalan ay maaaring masira sa iisang video lamang na kumalat. At kung mangyari iyon, maraming trabaho at kabuhayan ang masasakripisyo. Doon na unawaan ng mga tao sa paligid na hindi lamang personal na laban ang nangyayari, kundi isang laban para sa pangalan ng kanilang pinagtatrabahuhan. Habang lumalalim ang sitwasyon, mas lalong lumilinaw na may mas malaking kapalit ang bawat salitang binibitawan ng manager. Ang mga empleyado ay nakaramdam ng pagkakabigkis sa iisang pangamba. Ang mga customers ay naparamdam ng pagkadismaya at pagkagising sa katotohanan, ang mga taong nasa kapangyarihan ay may kakayahang sirain ang dignidad ng iba. Tatang matanda, bagamat walang binabanggit na salita, ay nagsilbing salamin ng kanilang konsensya. Sa mga sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi lamang tungkol sa isang matanda at isang manager. Ito ay laban tungkol sa kung paano tinatrato ng lipunan ang mga taong mahina sa paningin at kung paano ang maling asal ng isang tao ay maaaring magdulot ng pinsala sa mas malaking bagay. Ang mga mata ng lahat ay unti-unting bumukas. At bagamat wala pang malinaw na hakbang, ramdam ng lahat na ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng direksyon hindi lamang para sa branch na iyon, kundi para sa buong kumpanya. Ang simpleng hindi pagkakaintindihan ay naging pinto para makita ang mas malalim na issue. Ang dignidad ng tao, ang respeto, at ang pangalan ng isang malaking negosyo ay sabay-sabay na nakabitin sa manipis na tali. At sa bawat segundo ng katahimikan at bawat salita ng pangmamaliit, mas lumilinaw kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit ng isang maling asal. Lalong tumindi ang bigat ng sitwasyon sa loob ng fast food.
Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok pa rin sa manager na patuloy sa kanyang pangmamaliit, habang ang matanda ay nananatiling tahimik, nakaupo lamang at tila inuubos ang kanyang pasensya. Hindi na lang simpleng kahihiyan ang nadarama ng mga tao sa paligid, kundi galit at pagkadismaya. May ilan nang hindi makatiis at nagsasalita ng pabulong, sinasabing sobra na talaga ang asal ng manager. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang kayabangan ng binata. Nang makita niyang muli ang matanda na tila nais umorder, hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon. Lumapit siya ng mabilis at sa harap ng lahat ay sinubukan niyang hilahin ang tray mula sa kamay ng cashier at sinabing hindi karapat-dapat paglaanan ng oras ang matanda. Lalong nagiinit ang ulo ng mga customers. May isang estudyanteng hindi na nakatiis at sumigaw ng, "Sobra ka na kuya." Ngunit pinatulan pa ito ng manager at sinabing wala siyang pakialam kung anong iniisip ng iba. Para sa kanya, tama ang kanyang ginagawa at siya ang nasusunod. Sa sandaling iyon, halos mag-apoy na ang paligid sa tensyon. Ang batang crew na kanina pa naiipit sa takot at konsensya ay muling naglakas loob. Lumapit siya sa matanda, inabot ang order slip at sinabing siya na mismo ang mag-aasikaso. Ang matanda ay tumingin sa kanya at bahagyang tumango, halatang ramdam ang pasasalamat. Ngunit nakita iyon ng manager at sa harap ng lahat ay hinila niya ang uniforme ng crew at sinigawan ng malakas. Tinatawag itong walang respeto at walang karapatang sumuway. Ang eksenang ito ang tuluyang nagpasiklab sa galit ng mga tao sa loob. Halos sabay-sabay ang bulungan at mga sigaw ng hindi pagsang-ayon. May mga customer nang tumayo. Ang ilan ay nagsabing tatawag sila sa head office para ireklamo ang nangyayari. Ang ilan namang nagre-record ng video ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang buong lugar na dati puno ng tawanan at ingay ng mga taong kumakain ay napalitan ng tila pagtitipon ng mga saksi sa isang malaking pang-aapi. Ang simpleng fast food branch ay biglang naging entablado ng isang laban sa pagitan ng kayabangan at dignidad. Habang lumalala ang gulo, nakaramdam ng matinding pagkahiya at bigat ang matanda. Sa gitna ng kanyang pananahimik, napansin niyang siya ang dahilan ng sigawan at kaguluhan. Ngunit sa halip na matakot, nanatili siyang kalmado. Alam niya sa sarili niyang hindi niya kailangang bumaba sa antas ng manager. Ang kanyang dignidad ay higit pa sa anumang salita ng panlalait. Ngunit para sa mga nasa paligid, malinaw na hindi na ito dapat palampasin. Dumating sa puntong halos itulak palabas ng manager ang matanda. Dito na sumabog ang damdamin ng ilan sa mga customers. May isang grupo ng kabataan na humarang at sinabing hindi niya pwedeng gawin iyon. May isa pang nanay na nagsabing tatawag siya ng pulis kung hindi hihinto ang pang-aabuso. Ngunit imbes na magpakumbaba, lalo lamang naging mapusok ang manager. Sinigawan niya ang mga tao at sinabing siya ang may kontrol sa branch na iyon at walang sino man ang makapipigil sa kanya. Ang mga crew ay halos hindi na alam ang gagawin. Ang iba ay natatakot na baka mawalan ng trabaho kung magsasalita. Ngunit ramdam nilang hindi na nila kayang panoorin pa ang mga pangyayari. Ang batang crew na nakatulong sa matanda ay halos mapaluha na sa inis at takot. Ngunit pinilit pa rin niyang manatili sa tabi ng matanda. Ang simpleng pagtayo niya roon ay tila naging simbolo ng maliit ngunit matapang na paglaban sa kayabangan ng manager. Ang sitwasyon ay tila nasa sukdulan na. Ang bawat mata ay nakatuon sa manager na halos mawalan na ng kontrol at sa matanda na nananatiling payapa ngunit puno ng dignidad. Ang mga tao ay nagtanong sa kanilang sarili kung saan pa hahantong ang eksenang iyon. Ang hangganan ng pasensya ng lahat ay naabot na at ang simpleng pang-aalipusta ay naging malaking banggaan ng damdamin at prinsipyo.
At sa mga sandaling iyon, nagsimula ng maipinta ang isang bagong direksyon ng kwento. Hindi na lamang ito usapin ng isang matanda at isang abusadong manager. Ito ay naging laban ng isang komunidad na nanonood laban sa maling asal ng isang taong nasa posisyon. Ang mga mata ng lahat ay muling bumalik sa matanda at ang kanyang katahimikan ay nagsilbing lakas na nagtulak sa iba na magsalita. Sa isang iglap, ang brancha ay naging larangan ng pagtutol. Hindi man ito malinaw na protesta, ngunit ang pagtingin ng mga tao at ang kanilang mga bulungan ay nagbigay ng mensahe. Ang manager ay unti-unti nang nawawalan ng respeto mula sa mga tao sa paligid. Ang kanyang mga salita ay nagiging hungkag at ang kanyang galit ay nagiging tanda ng kanyang kahinaan. Ang unang malaking banggaan ay naganap at ang direksyon ng kwento ay tuluyan ng nagbago. Ang fast food branch na iyon ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa harap ng lahat, nagpakita ang isang matanda ng kahinaan na may kasamang dignidad at isang manager ng kapangyarihan na may kasamang pag-abuso. Ang resulta ay isang banggaan na nagbukas ng mas malalim na sugat, hindi lamang para sa mga tauhan at mga customer, kundi para sa buong imahe ng kumpanya na kanilang kinakatawan. Matapos ang maiinit na sagutan at halos pisikal na pagtulak ng manager sa matanda, nagsimulang bumigat ang hangin ng kahihiyan sa loob ng fast food. Maraming customers ang tumayo na mula sa kanilang mga upuan at lantaran nang ipinapakita ang hindi pagsang-ayon. Ang ilang estudyanteng kanina'y palihim na nagre-record ay nagsimulang maghayad ng kanilang inis at ang mga magulang na kasama ang kanilang mga anak ay hayagang nagtanong kung bakit hinahamak ang isang taong wala namang ginagawang masama. Sa gitna ng lahat ng ito, bahagyang umatras ang manager, ngunit mabilis din niyang ibinalik ang kayabangan. Nagkunwari siyang tumawa at sinabing biro lamang ang lahat ng kanyang ginawa, na tila nilulubid ang sitwasyon para magmukhang siya ang may kontrol. Ang ilan sa mga tao ay napakunot noo, hindi kumbinsido sa kanyang pakitang tao. Ang mga crew naman ay muling nagpalitan ng tingin, halatang hindi na rin sila komportable sa mga nangyayari. Ang batang crew na kanina pa nasa tabi ng matanda ay marahang bumulong sa kanyang kasamahan, sinasabing hindi na tama ang lahat ng ito at dapat ay may gumawa na ng paraan. Ngunit sa kabila ng mga bulungan, nanatili pa rin ang tangamba. Sino ba ang may lakas ng loob na lantaran ng sumuway sa manager kung ito mismo ang may hawak ng kanilang trabaho? Samantala, ang matanda ay marahang umupo muli, tila nagdesisyong wag nang makipagtalo pa. Ngunit may kakaibang pagbabago sa kanyang presensya. Ang kanyang katahimikan ay naging mas malinaw na pagpapakita ng pagtitimpi at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng impresyon na may nalalaman siyang higit pa sa nakikita ng lahat. Ang ilan sa mga nakamasid ay nafaramdam ng kakaibang respeto, bagamat hindi pa nila batid kung bakit. Ang manager na abala pa rin sa pagpapanggap ay hindi napansin na ang sitwasyon ay hindi na ganoon kasimple. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ng mga tao na parang tapos na ang eksena. Nagbukas ang mga cashier ng bagong linya at sinimulan nilang asikasuhin ang mga customer para muling bumalik sa normal ang takbo ng operasyon. Ang ilan ay umupo na lang muli, bagamat halata pa rin ang pagkadismaya sa kanilang mga muka. Ang manager ay ngumiti at sinabing tapos na ang lahat, na parang naistakpan ang kanyang nagawa sa pamamagitan ng pagpapakita ng kontrol. Ang ilang empleyado ay napabuntong hininga, umaasang sana ay hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ngunit iyon ay isang huwad na kapayapaan. Isang panandaliang ilusyon na tila nagsasabing ligtas na silang lahat mula sa kahihiyan. Ang mga customer ay nagpatuloy sa pagkain. Ang iba ay lumabas na lamang at ang manager ay muling naglakad palibot na parang walang nangyari.
Ang mga crew naman ay nagbalik sa kanilang trabaho, pilit na tinatabunan ang tensyon na kanina'y nangingibabaw sa buong lugar. Ang batang crew na nagpakita ng tapang ay nanatiling nakatingin sa matanda. Iniisip kung sapat ba ang kanyang nagawa o dapat pa siyang kumilos. Sa loob-loob ng matanda, ramdam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi siya umalis at sa halip ay nanatili sa kanyang mesa, mainat na pinagmamasdan ang bawat kilos. Alam niyang ang ginawang paglalaban-laban ng manager ay hindi magtatagal at nadarating ang oras na ang lahat ng ipinakita nitong kayabangan ay magkakaroon ng kapalit. Ngunit pinili niyang huwag magsalita dahil para sa kanya, ang oras lamang ang magpapakita ng katotohanan. Ang manager, sa kabila ng pagkakabunyag ng kanyang ugali, ay nanatiling kampante. Para sa kanya, nafaligtas siya dahil wala namang nangyaring aksyong pormal laban sa kanya. Ang kanyang pakiramdam ng kapangyarihan ay muling bumalik at ipinakita niya pa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng matatalim na utos sa kanyang mga empleyado. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay patuloy na minamasdan at sinusuri ng mga taong kanyang hinamak. At doon nagsimula ang pagbabalik ng sigla ng mga tao. Ang mga customers na kanina'y nagalit ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang ilan ay lumapit sa isa't isa at nagtanong kung nakita ba nila ang buong pangyayari. May mga nagkasundo na kung kinakailangan, ipapasa nila ang video sa mas mataas na tanggapan. Ang mga crew naman ay nakaramdam ng kakaibang tapang sa kanilang mga puso. Alam nilang may panganib, ngunit unti-unti nilang naramdaman na hindi sila nag-iisa sa kanilang nararamdaman laban sa manager. Sa gitna ng lahat ng yon, nanatiling tahimik ang matanda. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipag-away. Ang kanyang dignidad ay nananatili, bagamat bakas sa kanyang mga mata ang sakit ng loob. Ngunit hindi yon simpleng sakit na dala ng kahihiyan. Ito ay sakit na dala ng pagkakaunawa na ang lipunan ay madalas mabilis manghusga sa panlabas na anyo. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay ng mas matinding epekto kaysa sa anumang sagutan. Ang bawat customer ay nakaramdam ng pagkailang dahil sa kaibahan ng asal ng manager at ng matanda. Ang isa ay puno ng kayabangan at kawalan ng respeto, at ang isa namay puno ng pagpipigil at dignidad. Ang mga empleyado ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung dapat pa ba silang manatiling tahimik. Ang batang crew ay nag-ipon ng lakas ng loob, muling lumapit sa matanda at nagbigay ng maliit na baso ng tubig. Doon muling gumiti ang matanda at sa kanyang simpleng pasasalamat, naramdaman ng binata na tama ang kanyang ginagawa. Ngunit ang manager na nakakita sa kilos na iyon ay muling nagsalita at sinabing walang karapatan ang sino man sa kanila na gawing espesyal ang isang taong hindi marunong makisabay sa daloy ng kanilang trabaho. Ang mga salita niyang iyon ay nagpatindi ng pagkadismaya ng lahat at doon tuluyang lumabas ang katotohanan na nakataya ang mas malaking bagay. Kung magpapatuloy pa ang ganitong klase ng pamumuno, hindi lamang iisang tao ang madadamay kundi lahat ng nasa ilalim ng kumpanya. Ang kanilang pangalan ay maaaring masira sa iisang video lamang na kumalat. At kung mangyari iyon, maraming trabaho at kabuhayan ang masasakripisyo. Doon naunawaan ng mga tao sa paligid na hindi lamang personal na laban ang nangyayari, kundi isang laban para sa pangalan ng kanilang pinagtatrabahuhan. Habang lumalalim ang sitwasyon, mas lalong lumilinaw na may mas malaking kapalit ang bawat salitang binibitawan ng manager. Ang mga empleyado ay nakaramdam ng pagkakabigkis sa iisang pangamba. Ang mga customers ay nakaramdam ng pagkadismaya at pagkagising sa katotohanang ang mga taong nasa kapangyarihan ay may kakayahang sirain ang dignidad ng iba at ang matanda, bagamat walang binabanggit na salita ay nagsilbing salamin ng kanilang konsensya.
Sa mga sandaling yon, malinaw na ang laban ay hindi lamang tungkol sa isang matanda at isang manager. Ito ay laban tungkol sa kung paano tinatrato ng lipunan ang mga taong mahina sa paningin at kung paano ang maling asal ng iisang tao ay maaaring magdulot ng pinsala sa mas malaking bagay. Ang mga mata ng lahat ay unti-unting bumukas at bagamat wala pang malinaw na hakbang, ramdam ng lahat na ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng direksyon hindi lamang para sa branch na iyon, kundi para sa buong kumpanya. Ang simpleng hindi pagkakaintindihan ay naging pinto para makita ang mas malalim na issue, ang dignidad ng tao, ang respeto at ang pangalan ng isang malaking negosyo ay sabay-sabay na nakabitin sa manipis na tali. At sa bawat segundo ng katahimikan at bawat salita ng pangmamaliit, mas lumilinaw kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit ng isang maling asal. Sa paningin ng manager, tila bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit sa ilalim ng tahimik na kapaligiran, namumuo ang isang hindi inaasahang bagyo. Ang panandaliang ilusyon ng pagkapanalo ay unti-unti nang mababasag at ang kanyang kayabangan ay nagsisilbing apoy na magbibigay ng mas malaking pagsabog. Ang mga tao ay nagmamasid, naghihintay ng susunod na hakbang at ang matanda ay patuloy lamang na nakaupo. Marahang ngumingiti na para bang alam niyang hindi magtatagal at ang totoo ay lalabas din. Ang eksenang iyon ay nagsilbing isang maling pahinga bago ang mas matinding dagok. Para sa manager, ito ay panandali ang tagumpay, isang pakiramdam na ligtas na siya mula sa kahihiyan. Ngunit para sa lahat ng nakasaksi, iyon ay isang paalala na mas malalim ang sugat na iniwan ng kanyang asal. At darating ang oras na ang lahat ay babalik sa kanya. Ang huwad na kapayapaan ay naging simula ng mas malaking panganib. At ang mga tao ay nagsimulang maghanda sa kanilang mga sarili sa pagdating ng araw na iyon. Ang panandaliang katahimikan sa loob ng fast food ay hindi nagtagal. Matapos ang pakitang tapong ng manager na tila nais ibalik sa normal ang sitwasyon, ramdam pa rin ng lahat ang bigat ng nangyari. Hindi man hayagan, nagsimulang pumatak ang mga bulungan sa bawat mesa. May mga magulang na nagtanong sa kanilang mga anak kung nakita ba nila kung paano pinahiya ang matanda at may mga estudyanteng nag-uusap kung paano nila ilalabas sa social media ang mga video na kanilang nakunan. Ang ilang crew ay nagpatuloy sa kanilang trabaho, ngunit bakas sa kanilang mga kilos ang pagkailang at kaba. Halos hindi sila makatingin ng diretso sa matanda, marahil dahil sa hiya at takot sa kanilang manager. Ngunit sa kanilang mga puso ay naroroon ang pagkanismaya. Ang batang crew na kanina pa nagpapakita ng tapang ay nanatiling nakatitig sa matanda. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Naisip niya kung mas matapang lamang siya at mas malakas ang kanyang boses, baka hindi na abot ang puntong halos itulak palabas ang matanda. Nakaramdam siya ng pagkawasak ng loob. Ang kanyang simpleng pangarap na magkaroon ng trabaho at makatulong sa pamilya ay biglang sumalungat sa kanyang konsensya. Nasa pagitan siya ng dalawang mundo, ang takot na mawalan ng kabuhayan at ang pangangailangang ipaglaban ang tama. Samantala, ang manager ay patuloy sa kanyang paglalakad. Ibinabalik ang ngiti at tila ipinapakita na kontrolado niya ang lahat. Ngunit ang kanyang kilos ay masyado ng halata. Hindi ito ngiti ng isang taong kampante, kundi ng isang taong nagtatangkang takpan ang kaba. Bagamat hindi niya pinapakita, ramdam niya na may bumabagabag. Ang mga mata ng mga customer ay hindi na gaya ng dati. Hindi na sila basta mga taong kakain at aalis. Sila ay naging mga saksi at sa kanilang mga mukha ay mababakas ang hindi pagsang-ayon. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting napuno ng mas matinding tensyon ang paligid. Ang mga cellphone na kanina'y palihim na nagre-record ay mas lantad na ngayon.
may isang estudyante na lumapit pa sa cashier at nagtanong kung karaniwan ba ang ganitong asal ng kanilang manager. Hindi alam ng cashier ang isasagot, kaya't siya ay nanahimik na lamang, ngunit sa kanyang mata ay naruroon ang takot at pagkahiya. Ang manager na nakarinig sa tanong ay mabilis na sumabat at sinabing huwag silang makialam dahil wala silang alam sa pamamalakad. Ang kanyang boses ay muling tumaas, ngunit sa halip na magbigay ng respeto, lalo lamang siyang nagmukhang desperado. At doon nagsimula ang pinakamabigat na bahagi para sa matanda. Nakaupo pa rin siya, nakayuko, at bagamat may ngiti sa kanyang labi, ramdam ng lahat ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang kahihiyan ang nararamdaman niya, kundi isang matinding kalungkutan. Ang lugar na dati puno ng alaala para sa kanya ay naging entablado ng pangmamaliit at paghamak. Ang simpleng pagnanais na muling tikman ang pagkain na may sentimental na halaga ay napalipan ng bangungot. Sa kanyang mga mata, nagbalik ang alaala ng nakaraan ng mga panahong siya mismo ay tumulong sa pagbuo ng kumpanyang iyon. Ngunit ngayon nakaupo siya roon na parang walang halaga. Ang kanyang isipan ay napuno ng tanong kung tama pa bang manatili o umalis na lamang upang matapos ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang huwag sumuko. Alam niyang darating ang oras na makikita ng lahat ang katotohanan. Gayunpaman, sa mga oras na iyon, siya ay nasa pinakamababa. Ang kanyang dignidad ay halos mawasak. Ang kanyang katawan ay napagod sa kaihiyan at ang kanyang puso ay halos mawalan ng gana. Ang mga tao sa paligid ay ramdam ang kanyang kalagayan. Ang ilang customer ay napatingin sa kanya na may habag at ang batang crew ay halos hindi mapigilan ang sariling luha. Para sa manager, tila isang panalo ang lahat. Ngunit para sa mga nakamasid, malinaw na siya ay hindi na isang leader kundi isang halimbawang hindi dapat tularan. Sa kanyang mga mata, siya ang nagwagi, ngunit ang kanyang kayabangan ay nagbukas ng mas malaking sugat. Ang kanyang pagsigaw at pangmamaliit ay nagmistulang mga sibat na paulit-ulit na tumatama sa puso ng matanda. At sa bawat tama, lalo lamang lumilinaw na ang kanyang kapangyarihan ay may hangganan. Ang gabi ay nagpatuloy, at ang fast food ay tila naging katahimikan ng mga pusong puno ng tanong. Ang matanda ay nanatiling nakaupo, tila ba nag-iisa sa gitna ng maraming tao. Ang batang crew ay lumapit muli, inilagay ang isang basong tubig sa kanyang mesa, at mahina siyang sinabihan na huwag mag-alala dahil hindi lahat ay sang-ayon sa nangyari. Ang matanda ay tumingin sa kanya, at sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Sa simpleng pagkilos na iyon, alam niyang hindi siya lubos na nag-iisa. Ngunit sa kabuuan, iyon ang pinakamabigat na yugto ng kanyang araw. Ang punto kung saan halos sumuko siya sa bigat ng pangmamaliit. Ang punto kung saan ang lahat ay tila nakatingin lamang at walang lakas na lumaban. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Bagkus, iyon ay naging binhi ng mas malakas na pagbabalik. Sa kanyang pinakamababang sandali, nagsisimula na ang tahimik na pagguhit ng kanyang muling pagbangon. Makalipas ang ilang minuto ng mabigat na katahimikan, nagsimulang kumilos ang matanda. Marahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Hindi ito pinansin ng karamihan sa simula. Akala'y isa lamang siyang matanda na tatawag ng kakilala para magsumbong. Ngunit may kakaibang kumpiyansa sa paraan ng kanyang pagkilos. Pinindot niya ang ilang numero at makalipas ang ilang segundo, marahang nagsalita. Ang mga salitang kanyang binitawan ay hindi narinig ng buo ng mga tao sa paligid. Ngunit sapat na upang makita ng batang crew ang kakaibang anyo sa kanyang mukha, para bang may tiyak siyang hinihintay. Habang patuloy ang manager,
Sa kanyang pagmamalaki at pakikipagtalo sa mga customer na hindi sang-ayon sa kanya, hindi niya napansin na may paparating ng mas malaking pagbabago. Sa labas ng fast food, huminto ang isang itim na van na may mga taong nakaayos ang pananamit, halatang galing sa mas mataas na tanggapan. 3 lalaki at 2 babae ang bumaba. Pawang may mga suot na ID na hindi basta-basta makikita sa mga ordinaryong empleyado. Pagpasok nila sa fast food, agad na napukaw ang atensyon ng lahat. Ang ilang crew ay agad na napayuko at ang mga customer ay napatingin sa kanila na may pagtataka. Ang manager, na kanina'y puno ng kayabangan, ay mabilis na lumapit upang salubungin sila. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isa sa mga bagong dating ang tumingin ng diretso sa matanda at marahang yumuko bilang pagbibigay galang. Doon nagsimulang magtaka ang lahat. Bakit sa dami ng tao, ang matanda pa ang una nilang pinuntahan? Ang manager ay natigilan at bahagyang natakot. Ngunit pinilit niyang magpakita ng ngiti at sabihing abala lamang siya sa pagpapatakbo ng kanilang branch. Ang isa sa mga bisita ay lumapit sa matanda at maingat na nagtanong kung ayos lang ba siya. Ang matanda ay tumango lamang, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ng mga nakapaligid ang tila kumpirmasyon na may mas malalim pa siyang papel kaysa sa inaakala ng lahat. Ang batang crew ay halos hindi makapaniwala. Ang kanyang kaninang iniisip na isang ordinaryong matanda lamang ay biglang naging sentro ng pansin ng mga taong halatang may mataas na katungkulan sa kumpanya. Samantala, ang mga customers ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtatanong kung sino ba talaga ang matanda at bakit ganoon na lamang ang paggalang na ibinibigay sa kanya. Ang manager ay nagsimulang kabahan. Nararamdaman niya na parang may kakaibang kaganapang hindi niya kontrolado. Pinilit niyang muling ipakita na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit baka sa kanyang mukha ang unti-unting pagkabasag ng kanyang kumpiyansa. Sa mga sandaling iyon, marahang tumayo ang matanda. Hindi na siya yumuko o nagpakita ng hiya. Bagkus, ang kanyang tindig ay matatag at puno ng otoridad. Marahan niyang nilapitan ng manager na tila unti-unting nawawala ng kulay sa mukha. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim, sapat para marinig ng lahat. Sinabi niyang ang tunay na sukatan ng isang pinuno ay kung paano ito marunong rumespeto, lalo na sa mga taong akala niya'y mahina at walang halaga. Ang mga salitang iyon ay nagpalutang ng kaba at hiya sa puso ng manager. Ngunit para sa iba, iyon ay naging hudyat na may mas malalim na koneksyon ang matanda sa buong kumpanya. Ang mga crew ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang sarili. Ang ilan ay napatingin sa batang crew na unang nagtangkang ipagtanggol ang matanda at sa kanilang mga mata ay may halong pag-asa. Ang mga customer ay nagpatuloy sa pagbubulungan. Ngunit ngayon ay may halong paghanga. Ramdam nila na ang matandang kanina ipinapahiya ay hindi basta ordinaryong tao. May impluensya at kapangyarihan itong hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ang manager ay muling nagsalita, nagtatangkang ayusin ang sitwasyon. Sinabi niyang baka nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan at hindi niya intensyon na saktan ang damdamin ng matanda. Ngunit walang naniwala. Masyado nang malinaw ang lahat at ang mga mata ng mga saksi ay puno ng pagkondena. Sa halip na makabawi, lalo lamang siyang nagmukhang desperado. Habang bumabalik ang matanda sa kanyang mesa, isa sa mga dumating na opisyal ang lumapit sa manager at mahigpit na sinabihan na manahimik muna. Ang tono ng kanyang boses ay may halong awtoridad na hindi pwedeng suwayin. Ang manager ay napilitang umupo, tahimik ngunit nanginginig ang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, nawala ang kanyang kapangyarihan. Hindi na siya ang pinakikinggan at ang kanyang boses ay hindi na pinapansin. Sa loob ng fast food,
Muling bumigat ang hangin, ngunit iba na ang pakiramdam. Ang mga tao ay ramdam na malapit nang lumabas ang katotohanan. Ang simpleng eksenang nagsimula sa isang maling asal ay unti-unti nang humahantong sa pagbubunyag ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang mga customers ay nanatili sa kanilang mga pwesto, ang mga crew ay tahimik na naghintay, at ang manager ay nanlumo na parang isang sundalong natalo sa sariling digmaan. Ang matanda na buong oras ay nanatiling kalmado ay naghintay lamang. Alam niyang ang kanyang simpleng aksyon ng pagpapadala ng mensahe ang magbubukas ng susunod na yugto. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang, kundi tungkol sa lahat ng tao sa loob ng lugar na iyon. At higit sa lahat, tungkol sa kumpanya na kanyang itinaguyod. Ang oras ng katotohanan ay papalapit na at lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Ang plano ay nagsisimula ng gumuhit sa harap ng lahat at ang bawat tao sa loob ng fast food ay magiging saksi sa isang rebelasyong magpapabago ng kanilang pananaw. Pagpasok ng mga opisyal mula sa head office, unti-unting nagbago ang takbo ng gabi. Ang dating malakas at aroganting tinig ng manager ay napalitan ng kaba at panginginig ng boses. Halata sa kanyang mukha ang pagtatangkang bumawi, ngunit mas malinaw ang takot na baka tuluyan nang lumabas ang katotohanan. Ang mga crew na kanina'y tahimik lamang ay nagsimulang maglakasan ng loob. Ramdam nilang may kasunod na pagbabago at ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na tumibok ng mas mabilis. Ang mga customer naman ay hindi rin umalis, para bang ayaw nilang palampasin ang susunod na mangyayari. Lahat ay nakikiramdam at ang buong fast food ay tila naging entablado ng isang napipintong pagbubunyag. Ang matanda ay marahang tumayo mula sa kanyang mesa. Dala ang katahimikan at awtoridad na kanina pa nararamdaman ng lahat. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba nagpapakaba sa manager na halos hindi makatingin ng diretsyo. Nang makalapit siya sa harapan, huminto ang mga opisyal at binigyan siya ng respeto sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko. Doon lalo pang lumalim ang pagtataka ng mga tao sa paligid. Sino nga ba talaga ang matandang ito para igalang ng ganon ng mga opisyal ng kumpanya? Marahang nagsalita ang matanda. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit malinaw, sapat upang marinig ng lahat. Sinabi niya na ang isang kumpanya, gaano man ito kalaki, ay bumabagsak hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi sa kakulangan ng respeto at malasakit sa kapwa. Ang mga crew ay napatingin sa kanya, habang ang manager ay halos hindi mapakali sa kanyang kinadadayuan. Ang mga customer naman ay nakinig ng tahimik. Ramdam na ang bawat salita ng matanda ay puno ng bigat at karanasan. Sa gitna ng katahimikan, may isa sa mga opisyal na humakbang pasulong at nagpahayag na dumating sila roon hindi lamang dahil sa tawag, kundi dahil na rin sa mga natanggap nilang reklamo tungkol sa pamamalakad ng branch na iyon. Ang mga mata ng mga tao ay sabay-sabay na tumingin sa manager. Halos magdilim ang kanyang paningin at hindi na niya alam kung paano pa makakalusot. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit wala siyang maisagot. Ang kanyang dating tapang ay biglang napalitan ng pagkalito. Habang nagaganap ito, lalong tumindi ang kaba ng mga crew. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam sila ng kakaibang ginhawa. Alam nilang matagal na nilang nararamdaman ang hindi makatarungang asal ng kanilang manager. Ngunit ngayon lamang nila nakita ang pagkakataong maiparating ito. Ang batang crew na kanina patahimik ay marahang lumapit at tumayo malapit sa matanda na para bang sinasabi sa kanyang kilos na handa siyang sumuporta sa anumang susunod na mangyayari. Ang manager ay pilit na nagtatanggol sa kanyang sarili. Sinabi niya na ang lahat ng ginawa niya ay para lamang mapabilis ang serbisyo at para hindi maabala ang ibang customers. Ngunit ang mga taong nakasaksi sa lahat ay nagsimulang magsalita.
Ang isang ginang ay malakas na naghayag na nakita nilang lahat kung paano niya hinamak ang matanda. Ang isang estudyante naman ay nagtaas ng cellphone at ipinakita ang video na kanyang nahunan. Ang mga crew ay nagpalitan ng tingin at sa wakas, isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi ng totoo. Matagal na nilang nararanasan ang pang-aabuso ng kanilang manager. Ang opisyal na nanguna sa grupo ay tumingin sa matanda at marahang tumango, para bang naghihintay ng kanyang desisyon. Ang matanda ay muling nagsalita at sa kanyang mga salita ay ramdam ang bigat ng isang lider na nakakita na ng maraming hamon sa buhay. Sinabi niyang ang tunay na problema ay hindi lamang ang manager, kundi ang kultura ng takot na binuo sa branch na yon. Ang kanyang boses ay nagpatigil sa lahat at kahit ang mga customer na hindi kilala ang buong istorya ay nakaramdam ng kakaibang paghangat. Ang manager ay halos mawalan ng kulay ang muka. Hindi niya inaasahan na sa halip na lumipas na ang lahat ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon laban sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi, ngunit wala siyang makita. Ang mga crew na dati kanyang kinatatakutan ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may tapang. Ang mga customer naman ay halaang handang tumestigo laban sa kanya. Habang patuloy ang tensyon, ang matanda ay marahang umiti at sinabing darating ang oras ng paglilinis. Ang bawat isa ay may responsibilidad at ang tunay na leader ay hindi kailanman gumagamit ng kapangyarihan upang hamakin ang iba. Sa kanyang mga salita, ramdam ng lahat na may mas malaki pang susunod na hakbang. Hindi pa tapos ang laban, ngunit malinaw na papalapit na ito sa sukdulan. Ang mga opisyal ay nagsimulang mag-usap-usap at sa kanilang mga kilos ay malinaw na magpapasya sila ng isang bagay na magbabago sa direksyon ng kwento. Ang manager ay nakaupo na lamang, pawis na pawis at tila nawalan ng lakas. Ang mga crew ay nagsimulang maghintay ng may pag-asa, habang ang mga customer ay nanatili upang masaksihan ang susunod na kabanata. Ang lahat ay ramdam na papalapit na ang pinakahihintay na pagbubunyag at ang katahimikan ng matanda ay nagsisilbing paalala na ang katotohanan, gaano man ito katagal itago, ay palaging lumalabas. Ang buong fast food ay tila nakabitin sa iisang tanong. Sino ba talaga ang matandang ito at ano ang papel niya sa kumpanyang pinagmamalakihan ng manager? Sa bawat tibok ng puso ng mga taong naroroon, lumalakas ang paghihintay sa sandaling iyon na magbabago ng lahat. Tumigil ang lahat nang marahang humakbang muli ang matanda papalapit sa gitna ng fast food. Ang kanyang presensya ay tila ba nagbigay ng bigat na nagpatigil sa bawat bulungan at ang bawat mata ay nakatuon lamang sa kanya. Ang manager na kanina'y puno ng yabang ay halos hindi na makatingin sapagkat ramdam niyang ang oras ng kanyang pamamayagpag ay natapos na. Ang mga opisyal mula sa head office ay marahang nagbigay daan at malinaw sa kilos nila na kilala nila ang matanda at lubos ang kanilang paggalang. Sa mababang tinig, ngunit malinaw at matalim na pananalita, nagsimulang magsalita ang matanda. Sinabi niyang matagal na siyang nanonood at nakikinig sa mga pangyayari sa branch na iyon, ngunit hindi niya inasahan na aabot sa ganitong kahantungan ang kawalan ng respeto at malasakit. Ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit may bigat ng otoridad at karanasan na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Ang bawat salita niya ay parang bagyong dumadaan sa puso ng mga nakikinig. Ang mga crew ay tahimik na nakatingin, ang mga customer ay nakahinto, at ang manager ay lalong lumubog sa hiya. Mula sa gilid ay marahang humukbang ang isa sa mga opisyal at doon niya hayagang ipinahayag ang katotohanan. Ang matandang ito ang tunay na CEO ng buong kumpanya, ang taong nagtatag at nagpalaki ng negosyo mula sa maliit na kainan hanggang sa maging isa sa pinakasikat na fast food chain sa bansa. Isang katahimikan ang sumunod sa pagbubunyag. Ang lahat ng mga customer ay napabuntong hininga
Ang iba ay halos mapakapit sa mesa sa gulat. At ang mga crew ay sabay-sabay na napatitig sa kanilang manager. Para bang hindi sila makapaniwala na ang taong kanilang pinahiya at hinamak ay siyang may-ari ng lahat ng kanilang tinatrabahuhan. Ang manager ay halos himatayin sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Pinilit niyang magsalita. Sinasabing hindi niya alam, na hindi niya intensyon at na isang pagkakamali lamang ang lahat. Ngunit wala nang naniniwala sa kanyang mga paliwanag. Ang mga video ng kanyang mga ginawa ay hawak ng ilan sa mga customers at ang kanyang mga salita ay hindi na kayang tabunan ang katotohanang nakikita ng lahat. Ang matanda o mas kilala na ngayon bilang CEO ay marahang lumapit sa kanya. Hindi siya sumigaw o nagtaas ng boses, bagkus ay nagsalita ng diretsyong mga salita na tumagos sa kalooban ng manager. Sinabi niyang ang isang leader ay hindi sukatan sa tapang ng pananalita o sa lakas ng pamimilit, kundi sa kakayahan nitong magbigay galang, magpakumbaba at magmahal sa mga taong pinaglilingkuran. Idinagdag pa niya na ang negosyo ay hindi. Ang mga crew ay halos hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang matanda na kanilang inakalang walang halaga ay biglang naging simbolo ng pag-asa. Ang batang crew na unang nagtanggol sa kanya ay napaluha sapagkat siya lamang ang naniwala na hindi tama ang ginawang pangmamaliit. Ngayon ay ramdam niyang may katuparan ang kanyang pinaglaban kahit sa maliit na paraan. Ang mga opisyal ay nagsimulang magbigay ng utos. Sinabihan nila ang manager na iwan ang lugar at isumite ang kanyang resignasyon. Ngunit bago pa man iyon gawin, sinabi ng CEO na kinakailangan muna nitong humarap sa lahat ng taong kanyang hinamak at humingi ng tawad. Ang manager na halos hindi makatingin ay pilit na lumapit sa matanda at nagpakumbaba. Ngunit alam ng lahat na ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ito ay isa na lamang ritual ng isang taong nawalan ng kapangyarihan at respeto. Ang mga customers ay napatingin sa isa't isa at unti-unting nagsimulang pumalakpak. Ang palakpak ay nagsimula sa isa, sinundan ng ilan at di nagtagal ay sabay-sabay na. Ang fast food na kanina'y puno ng tensyon at pangmamaliit ay napuno ng palakpakan at sigawan ng suporta. Hindi lamang para sa matanda, kundi para sa lahat ng tao na minsang naranasan ang hamakin ng mga taong nasa kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang CEO ay ngumiti at muling umupo. Sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot dahil sa naranasan. Ngunit higit pa roon ay ang galak na nakita niyang hindi lahat ay bulag sa tama. Ang mga crew ay lumapit sa kanya at nagpasalamat. Ang batang crew ay nagbigay galang at halos hindi makapaniwala sa pagkakataong iyon. Ang mga customer naman ay nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay ng aral at inspirasyon. Ngunit para sa manager, iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang kayabangan ay nagbunga ng pagkawala ng kanyang trabaho, ng respeto ng mga tao at ng dignidad na minsan niyang inangkin. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala sa lahat na ang kapangyarihan, kapag ginamit sa mali, ay nagdadala lamang ng kapahamakan. At sa gabing iyon, naging saksi ang lahat sa isang makasaysayang pagbubunyag. Ang simpleng fast food branch ay naging lugar ng isang aral na hindi nila makakalimutan. Ang matanda na kanilang hinamak ay siyang pinakamataas na pinuno at ang kanyang katahimikan ang naging pinakamatinding sandata laban sa kayabangan. Ang lahat ng tao ay umuwi ng may dalang kwento at ang pangyayaring iyon ay hindi lamang mananatili sa kanilang isipan, kundi magsisilbing paalala sa bawat isa na ang respeto ay hindi kailanman dapat nakabaday sa anyo o edad, kundi sa pagkatao. Matapos ang pagbubunyag ng matanda bilang tunay na CEO ng kumpanya, nanatiling tahimik ang buong fast food branch. Ang mga customer ay halos hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan.
Ang ilang estudyanteng nakuna ng video ng buong pangyayari ay patuloy na nakatitig, habang ang mga magulang na kanina'y nagalit para sa matanda ay ngayon ay puno ng paggalang. Ang mga crew naman ay halos manginig sa emosyon. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at hiya dahil pinayagan nilang mangyari ang lahat. Ngunit kasabay din nito ang kaginhawaan sapagkat alam nilang dumating na ang hustisya. Ang manager na kanina'y malakas at mapagmataas ay halos nakayuko na lang sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa kahit sino, lalo na sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig at ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga. Ramdam niyang tapos na ang kanyang kapangyarihan. Ngunit mas mabigat ang pagkakakulong sa kahihiyang dulot ng kanyang mga ginawa. Muling nagsalita ang CEO. Sa pagkakataong ito, nakatutok siya hindi lamang sa manager, kundi pati na rin sa lahat ng mga crew at mga customers. Sinabi niyang ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pagkain na inihahain o sa perang pumapasok. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng isang kumpanya ay kung paano nito pinahahalagahan ang bawat isa mula sa pinakamaliliit na empleyado hanggang sa mga parokyanong tumatangkilik. Idinagdag niya na ang lahat ng tao ay nararapat igalang, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, dahil iisa lamang ang ating pagkatao. Ang kanyang mga salita ay parang aral na bumagsak sa puso ng lahat ng naroon. Ang mga crew ay nagsimulang makaramdam ng pag-angat ng loob. Sa loob ng matagal na panahon, natakot silang magsalita laban sa kanilang manager. Ngunit ngayon, nararamdaman nila na mayroong liwanag at proteksyon mula mismo sa pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Ang batang crew na unang nagtanggol sa matanda ay halos mapaluha sa tuwa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang munting tapang ay humantong sa ganitong kaganapan. Pagkatapos, ang CEO ay humarap muli sa manager. Sa malamig ngunit matatag na boses, sinabi niyang ang isang taong hindi marunong rumespeto ay walang lugar sa kumpanyang itinayo sa prinsipyo ng malasakit. Sa harap ng lahat, inutos niya sa mga opisyal na agad nang tanggalin ang manager sa kanyang posisyon. Walang karapatan ang isang taong tulad niya na patuloy pang mang-api o magrasik ng takot sa mga empleyado. Ang utos ay malinaw at ang manager ay halos hindi makapagsalita. Sa wakas ay napilitan siyang umalis, dala ang kanyang kahihiyan at pagkawala ng trabaho. Ang mga tao sa loob ng fast food ay halos sabay-sabay na nakahinga ng maluwag. Ang mga customer ay nagsimulang magpalakpakan at ang ilan ay nagpasalamat pa ng malakas sa CEO sa kanyang ipinakitang tapang at malasakit. Ang mga crew ay nagpakumbabang lumapit sa matanda upang magbigay galang. Ang batang crew ay lumapit din at humingi ng tawad kung hindi niya nagawang ipaglaban ng mas matagal ang tama. Ngunit ngumiti lamang ang CEO at sinabing sapat na ang kanyang tapang na lumapit noong walang ibang naglakas ng loob. Ang CEO ay tumingin sa lahat ng empleyado at sinabi niyang mula sa gabing iyon ay magbabago ang pamamalakad ng kanilang branch. Hindi na papayagan ang pamamayani ng takot at sisiguraduhin niyang ang bawat isa ay mararamdaman ang respeto at halaga. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon at ang lahat ng naroon ay naramdaman na sila ay bahagi ng isang mas malaking pamilya, hindi lamang mga empleyado o customer. Habang papalapit ang gabi, unti-unti nang nagsialisan ang mga tao. Ngunit dala nila ang isang kwento na hindi nila kailanman malilimutan. Ang ilan ay nag-usap na agad na ibabahagi ito sa social media, hindi upang siraan ang kumpanya, kundi upang ipakita na mayroong lider na hindi natatakot na ipakita ang tama. Ang mga crew naman ay sabay-sabay na napangiti sa kabila ng bigat ng araw. Sa wakas ang kanilang mga tinig ay narinig at ang kanilang takot ay napalitan ng pag-asa.
Ang CEO ay nanatili sa kanyang mesa ng ilang sandali pa. Pinagmamasdan ang mga empleyado at mga customer. Sa kanyang puso ay naroroon ang lungkot dahil sa naranasan niyang pangmamaliit. Ngunit higit pa roon ay ang saya dahil nakita niyang may mga taong handang tumayo para sa tama. Ang kanyang simpleng pagpunta upang kumain ay naging dahilan ng isang pagbabago na magpapatuloy hanggang sa hinaharap. Sa gabing iyon, ang fast food branch ay naging saksi sa isang aral na hindi kailanman malilimutan. Ang aral na kahit gaano kaliit o kahina ang tingin ng lipunan sa isang tao, kapag siya ay may dignidad at prinsipyo, siya ang tunay na makapangyarihan. Ang aral na ang kayabangan at pang-aabuso ay may hangganan, at sa dulo ay palaging nagwawagi ang respeto at kabutihan. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa fast food branch. Ang mga video na kuha ng mga estudyante at customers ay mabilis na nag-viral sa social media. Libo-libong tao ang nakapanood kung paano pinahiya ng manager ang isang matanda at libo-libong tao rin ang namangha nang malaman na ang taong iyon ay ang mismong CEO ng kumpanya. Ang mga komento sa internet ay puno ng galit sa maling asal ng manager at paghanga sa CEO na nanatiling kalmado at mapagpakumbaba sa kabila ng lahat ng pangmamaliit. Ang ibang tao ay nagbahagi pa ng kanilang sariling karanasan sa parehong branch, kinukwento kung paano sila pinagalitan o pinahiya rin ng parehong manager. Sa headquarters ng kumpanya, mabilis na kumilos ang mga opisyal. Ang insidente ay naging hudyat para magsagawa ng masusing pagsusuri sa lahat ng branch. Nagpatawag ng pagpupulong ang CEO kasama ang mga regional heads at managers. Doon niya malinaw na ipaniliwanag na hindi niya hahayaang maulit pa ang ganitong pangyayari. Ang kumpanya ay hindi lamang negosyo, kundi isang tahanan na dapat magbigay ng respeto at malasakit sa lahat, empleyado man o customer. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng malinaw na direksyon at maraming managers ang napaisip kung paano nila pinatatakbo ang kanilang mga branch. Samantala, sa branch na pinagmulan ng lahat, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga crew na dati natatakot at nananahimik ay unti-unting nagkaroon ng kumpiyansa. Ramdam nilang protektado na sila ng mismong pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Ang batang crew na unang nagpakita ng tapang ay hindi nakaligtas sa pansin ng CEO. Isang araw matapos ang insidente, ipinatawag siya sa head office. Kinakabahan siya at iniisip kung may nagawa ba siyang mali. Ngunit pagdating niya roon, sinalubong siya ng CEO mismo. Sa harap ng iba pang opisyal, pinuri siya sa kanyang tapang na manindigan para sa tama sa kabila ng takot na mawalan ng trabaho. Binigyan siya ng espesyal na parangal at scholarship program upang matulungan siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi siya makapaniwala at halos maluha siya sa tuwa. Ang mga empleyado sa branch ay nabuhayan din ng loob. Ang bagong itinalagang manager ay isa ring taong kilala sa malasakit at pagpapahalaga sa kanyang tauhan. Unti-unting nagbago ang kultura sa loob ng lugar. Ang takot ay napalitan ng respeto at ang bawat isa ay nakaramdam na mahalaga sila sa kumpanyang kanilang pinaglilingkuran. Ang mga customer ay napansin din ang malaking pagbabago. Mas magiliw ang crew, mas masaya ang serbisyo. At ang buong lugar ay tila naging mas magaan at puno ng ngiti. Ang manager na tinanggal ay tuluyang nawala sa industriya. Maraming tao ang nakakita ng kanyang ginawa at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kayabangan at pang-aabuso. Ngunit para sa iba, nagsilbi itong aral na hindi kailanman dapat abusuhin ang kapangyarihang hawak. Ang kanyang pagbagsak ay paalala na walang sinuman ang mas mataas kaysa sa prinsipyo ng respeto at dignidad.
Ang CEO naman ay mas naging aktibo sa pagbisita sa mga branch. Madalas ay nagpapanggap siyang ordinaryong customer, nakipipila at nakikisalamuha sa mga empleyado at customers. Sa bawat pagbisita, dala niya ang aral na naranasan niya mismo, na ang tunay na halaga ng isang negosyo ay nakikita sa kung paano nito tinatrato ang mga tao sa paligid. Maraming empleyado ang naging mas inspiradong magtrabaho at ang mga customer ay mas lalong nagtiwala at nagmahal sa kumpanya. Lumipas ang mga buwan, ngunit ang kwento ng nangyari sa fast food ay patuloy na ikinukwento. Marami ang nakahanap ng inspirasyon dito. Ang mga empleyado sa iba't ibang kumpanya ay nagsimulang magsalita laban sa mga abusadong pinuno. Dala ang lakas ng kwento ng matandang CEO. Ang mga customers ay nagsimulang mas maging mapanuri at mas handang ipaglaban ang tama. Ang simpleng insidente ng pangmamaliit ay naging mitsa ng pagbabago hindi lamang sa isang branch kundi sa buong kultura ng kumpanya. Sa huli, ang matanda ay muling bumalik sa parehong branch kung saan nangyari ang lahat. Ngunit ngayong pagkakataon, sinalubong siya ng masayang mga crew at ng masiglang tunog ng mga customers na masaya at komportable. Naupo siya sa isang mesa, nag-order ng parehong pagkain na kanina'y naging sanhi ng lahat ng sigalot at ngumiti. Sa kanyang puso, ramdam niya ang malaking pagbabago. Minsan siyang pinahiya at halos itulak palabas, ngunit ngayon, siya ay kinilala, nirespeto at higit sa lahat, minahal ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang katahimikan at pagtitimpi ang nagbigay daan sa isang mas malaking aral. Ang kwento ng isang matandang pinahiya, ngunit kalaunan ay nakilala bilang CEO ng kumpanya ay naging alamat sa loob at labas ng negosyo. Ang lahat ng nakasaksi at nakarinig ay nabago ang pananaw, na ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang itsura o posisyon, kundi sa paraan ng kanyang pagtrato sa kapwa. Sa dulo, nanaig ang respeto at kabutihan, at ang fast food branch na minsang naging lugar ng kahihiyan ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa.